Eto po, araw na ito ay marami pong nagsasaya, no? Nagdiriwang dito po sa paglayas po ni Inday Takaw alias Sara Duterte, no? Sa kanyang posisyon sa gabinete po ni Marcos Jr. At ngayon napakaraming komento sa social media, marami pong mga reaksyon ng mga netizen at kahit po ang mga trapo ngayon nagkakagulo. May nagsasabi, ito na ang simula. This is the beginning of the war. Yung totoong gera. Kasi dito nga po, dahil sa pagre-resign po ni Sara Duterte alias Inday Takaw o Inday Takaw alias Sara Duterte. Pwedeng gamitin yan, entertain, palitan sila, no? Ito daw po ay hudyat na talagang digmaan na po sa pagitan ng Marcos at Duterte. Noong una kasi, may orokan pa eh. Mayroon pang mga plastikan, may mga tupperware pa. Si Marcos, at least si Ferdinand Marcos Jr., at itong si Sara Duterte na kanyang vice president. Pero ngayon, pag-resign po ni Sara, tinanggap agad ng Malacanang. At kanina daw po, alas 2, I think may oras pa, no? 2:21 yata or 2:19. Parang 2:21 ng hapon, alas 2 ng hapon, ay nagpasa po ng resignation si Sara Duterte. Una po, mga kabunyog, bilang DepEd Secretary. At pangalawang posisyon niya sa gabinete bilang Vice Chairperson po ng NTF EBAC. EBAC tuloy. ELCAC, no? Yang NTF EBAC ELCAC na yan. Vice Chairperson si Sara Duterte yan. So nag-resign siya. DepEd Secretary at yung NTF ELCAC. Ngayon, yung kanyang pagiging Vice President, hindi siya nag-resign. Nililiwanag lang natin ha. So, Vice President pa rin si Inday Takaw, pero ang kanyang pagre-resign ay bilang DepEd Secretary at sa NTF-ELCAC. Ibig sabihin po niyan, maliwanag pa sa ulo ni Bato, maliwanag pa sa ulo ni Bato, na si Sara Duterte ay hindi na bahagi ng administrasyon ni Marcos Jr. So marami nagsasabi, Kakulex, ito'y hudyat na ng bangasan ng muka, boljakan, all-out war. All-out war, digmaan, gera patani ng Marcos Duterte. Yan ang pag-uusapan natin, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklod ay may... Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi marami na pong nagbigay ng reaksyon dito. Si Panelo nagbigay na ng reaksyon. It is a new ball game daw, sabi ni Panelo. Mukhang may meron na talagang... Ngayon, bago natin pag-usapan yung reaksyon, ugatin nga natin, ano sa tingin natin ang naging dahilan, ang naging talagang, ano bang tawag doon, yung huling dahilan, what went wrong, kung bakit sa huling pagkakataon, tinabla na po ng hiya. May kahiyan pala, konti lang, no? O kung kahiyan nga ang nagtulak sa kanya, na mag-resign na sa DepEd. Kasi hindi lang naman po yan tungkol sa DepEd eh. Yung kasing ikaw ay bahagi ng administrasyon, more than sa DepEd pa. Kapag siya ay bahagi ng administrasyon, siya pa ang secretary ng DepEd, nakaka-attend siya ng meeting. So, ibig sabihin, parte siya ng team ng administrasyon, nakakaupo siya sa mga cabinet meeting. Kahit yung pong mga economic plan, yung tungkol sa ekonomiya, foreign policy, sa military, sa police, o sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nasisituate ang si Sara Inday Takaw. Ibig sabihin kasi bahagi siya ng administrasyon ni Marcos. So marami siyang nalalaman. Bukod pa yung kanyang trabaho sa DepEd. Pero ngayon po lahat yon wala na. Kumbaga, hindi na siya uupo sa meeting sa Malacanang.
Wala na siyang alam. As in, totally, outsider na siya. Outside the Kulambo. Hindi na lang Kulambo eh. Outside the, ano ka na, de Palacio. O, ngayon, di ba? O, sabi ko sa inyo, no? Ako, sinabi ko na dati pa, nung sinabi po ni Lisa Araneta na bad shot na sa akin yan, di ba? Sabi ni Lisa Araneta, bad shot na sa akin yan. Yang si Inday, oh. Di ba ang sabi ko, ang sabi talaga natin, darating ang panahon, sisipain yan sa Malacanang. Ngayon, ang pinag-iisipan natin dito, ito ba'y talagang sisipain na o inunahan lang ni Sara mag-resign? Ano kayang dyan? Pwede kasing yan eh, dalawang bagay. Sa unang bagay, sa unang anggulo, yung dahilan ng pagre-resign, pwede na talagang sisibakin na si Sara Duterte. Kumbaga may mga may mga pahiwatig na. O pwedeng sinabi ng diretso, o Inday, talagang papalitan ka na ng presidente. Bad trip na rin sa iyo ang presidente. O untenable na yung samahan ninyo. O hindi ka na talaga hindi na kaya makipagplastikan kahit ng mga gabinete ni Marcos Jr. sa'yo. So, sisipain ka na. So, alam nyo, pwedeng yung dalawang bagay, yung pagre-resign ni Sara ay formality lang ng desisyon ng Malacanang na talagang sisipain na siya. Di ba? Ibig sabihin, nagdesisyon na talaga yung Malacanang, si Marcos Jr. natanggalin na siya. Pero para hindi lumabas na sinipa, magre-resign na lang. Yan naman ay tradisyon. Ethics naman yan eh, di ba? Na para di naman mapahiya. Suwabing-suwabe, ika. Sabi ng mga, di ba, ganyan yan? Oh. Ngayon, parang yung kay Mig Subiri, di ba? Nung alam niyang madadali na siya sa bilangan, so masisipa na siya as Senate President, nag-resign. Isang anggulo yon. Ibig sabihin, kahit si Marcos Jr., hindi niya na kayang pakisamahan si Inday Takaw. Kasi agad-agad tinanggap ang resignation eh. Pangalawa, pwedeng hindi naman siya tinatanggal sa Malacanang, si Inday Takaw na ang talagang nag-resign sa sarili niya. Pwedeng ganon kasi matindi na yung banat talaga ni Baste, ni Pulong, si Tatay Canor niya, sila Panelo, si Roque, yung Maisog Rally. Oh, talagang banat ng banat kay Marcos Jr. yan at sa kanyang administrasyon. Di ba? So, pwedeng si Sara Duterte kinausap ng kanyang Tatay Canor na parang naman hindi na natin talaga pwedeng gawin yan na nandyan ka. O, di ba? Kasi napipintasan din tong mga Duterte na napakakapal ng mukha nga naman. Di ba mga kabunyo, mga kababayan? Na nalantaran binabatikos ang administrasyon ni Marcos and yet si Sara Duterte nandyan sa gabinete. So, dalawa, pwedeng sila Marcos Jr. na ang sipa kay Inday at pinag-resign na lang, syempre, hindi ka naman sisipain pag re-resigning ka. Or, si Inday Takaw ay tinabla na rin ng, kumbaga, nagkasungay na. Kumbaga, hindi naman kahihiyan. Kasi alam natin walang kahihiyan eh. Pwedeng handa na siyang suwagin si Marcos Jr. At maraming nagsasabi, sooner or later, baka bukas lang o sa makalawa. Eto mark my word. Baka bukas or makalawa, si Inday ay nagsasalita na sa Maisog. Ayun, hintayin natin ang banat ni Inday kay Marcos Jr. Siguradong sasabog yan. Kasi nga po, ganito, i-analyze natin. Matindi yung kanyang resignation eh. Wala siyang sinabing dahilan. Basta siya nag-resign. Kaya pwedeng ganito. Pwedeng kinausap siya. Mag-resign ka na. Hindi ka na gusto ni Presidente. Yung dating tigre. Yung tigre ng ng Norte. Ayaw na sa Agila ng Davao. Kasi kwek-kwek na lang. Di ba? Ayaw na. So, ayaw na ni tigre kay Agila. Galit na sila. So, pwede kasing gayto rin yan. Pwedeng hindi na rin talaga maganda ang relasyon nila. Kumbaga si Marcos Jr.,
Maaring sibil, pero hindi na kinakausap si Sara Duterte. Hindi na pinapaalam kay Sara Duterte yung ibang nangyayari sa gabinete, di ba? Pwedeng ganon. So nung pwedeng naramdaman ni Inday Takaw yon, ano na siya, di ba? Parang etsapuera na, ebak-ebak na lang siya sa Malacanang. Alam mo, pag walang tiwala sa iyo, yung mga kasama mo kahit sa trabaho, walang tiwala sa iyo dahil alam nilang hudas ka o ikaw ang ahas at hindi ka naman talagang team player at nandyan ka, mararamdaman mo na ebak ka. Ano yung ebak? Wala, mabaho ka, lalayuan ka, walang kakausap sa'yo. Pwedeng ganon ang naramdaman ni Inday Takaw na walang kumakausap sa kanya mga cabinet member, maging yung presidente ng Pilipinas, si Marcos Jr. na tingin ko yun na lang yung kasundo niya. Pwedeng ganon yun, di ba? Oh. Siyempre, bad trip na sa kanya yung First Lady eh. Lalo si Martin Romualdez. Hindi na yan pwede makipagplastikan pa. Kasi lantad na po yung banatan nila. So anyway, ganun yung dynamics niyan. Pero ito ang sigurado dyan. One of these days, mga kabunyog, one of these days, mabilis lang yan, baka 1 linggo, baka nga 2 araw lang, ha? Itong si Sara Duterte, ay makikita na po natin sisigaw at magsasalita dyan sa mga maisog rally na yan. Kumpleto na silang magkakapatid, di ba? O, kumpleto na. Nandun na si Baste, si Pulong, si Inday, si Canor. O, di kumpleto na sila. Kumpleto na sila. At ngayon talagang dineklara ng mga Duterte ngayon sa pag-resign ni Inday, gera na tayo dyan, Makoy. O, di ba? Gera! At ang unang ibubulgar ni Inday dyan, siyempre, yung alam niyang naging impormasyon, magsasabi na yan ng mga impormasyon, ng mga bulok sa administrasyon ni Marcos, yung mga nalaman niya. Sigurado tayo, maraming nakalap na detalye yan si Inday Takaw, ng mga kabulokan din sa administrasyon ni Marcos, na nakita niya. Pwedeng ganun yan eh. Alam nyo, pag nag-aaway ang mga trapo, nagbubulgaran po yan ng kabulukan. Kaya yan, naghahanda, nag-iipon na yan. Ngayon pa lang, pagka-resign niya, nag-iipon na po yan, nag-meeting di avance na yung mga Duterte, sila Panelo, sila Bato, Bongo, ano ba strategy? Bukod mula ngayon hanggang 2025, hanggang 2028. Kahit ang mga governor, mayor, congressman, tinatawagan na. Naglo-loyalty check na. Kumbaga, yung huling string, yung huling tali mula sa Duterte, papunta sa mga Marcos, putol na. Kasi si Inday Takaw na lang yung natitira, di ba, mga kabunyog? Si Inday Takaw na lang. Oh, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, isa yon. Makikita natin isang araw, si Inday Takaw, si Sara Duterte, nagsasalita na sa maisog rally at marami nang sinasabi. Mas malaya na siya makapagsalita ngayon dahil wala na siya sa gabinete. Oh, di okay. Talaga namang dun pupunta yan, kaya lang mukhang napadali yata. Ano kayang nangyari talaga, no? Oh, marami pa tayong malalaman dito. Makikita niyo yan sa mga susunod na mga issue, bulgaran po yan. Yan yung sa side ni Sara. Babanat ng babanat yan kay Marcos, sa administrasyon ni Marcos. Eto naman ang matindi, mga kabunyog. Siyempre, alangan namang si Inday Takaw lang. Ngayong wala ka na Inday Takaw, sa posisyon, sa team ni Marcos, yun din mga kapanalig ni Marcos, malaya na siyang banatan ngayon. Ibig sabihin, kahit yung Marcos administration, aanuhin na rin po siya, boboljakin na rin siya, titibagin na rin siya. Kagaya ng ginawa kay Kibuloy, yung ginawa sa SMNI, yung ginagawa ngayon kay Canor sa paghuhuda sa China, titibagin na din yan, kumbaga ibubulgar na rin yan ng mga kapanalig naman ni Marcos. Bakit? Hiwala na kasi si Sara Duterte sa gabinete. Kasi nung nasa gabinete pa si Sara Duterte, siya ang DepEd Secretary, alanganin. Kapag binanatan mo si Sara Duterte, babalik yon sa administrasyon ni Marcos. Magbubumirang. Kasi ano siya eh. Kasi si Inday Takaw ay bahagi pa rin ng gabinete. Di ba? Pero ngayon, malaya na ang isa't isa. Oh, sabi nga, dapat kumanta muna si Makoy,
Si Marcos Jr. at si Inday ng malaya ka na. Ano ba? Ano ba mga kanta ng break-up, no? Ano ba mga masasuggest yung kanta ng mga nagbe-break, no? Nag-break na sila, no? Oh. Malaya ka na, oh. Alam nyo, di ba yung mag-boyfriend niya, pag nagbe-break yan, kahit nagmamahalan yan, pag nag-break yan, mga ano yan mga anong tawag doon, hindi pa makaka-move on. Walang move on. So mga ano pa yan, sour graping pa yan, di ba? Bitter pa, bitter. Paano sila hindi mag-move on, magbi-bitter sila? Bulgara ng baho. Yan sa lovers. Eto, political to Politika to. Power to, power. Ambition, power. Aba, ano yan? Pag pinag-usapan na po ang hilig, ang katakawan sa kapangyarihan, power, kapangyarihan, politika, ambisyon, talagang basagan po yan. Basagan yan. So, dahil break na sila, ang mga Marcos at ang kapanalig ng Marcos administration, may malaya na pong kamay para durugin si Inday Takaw. Kasi nung una, binabanatan si Canor lang si Baste, si Kibuloy, si Aling Gloring, si Gloria, di ba lahat ng identified kay Duterte? Pero never pa si Inday pinuruhan. Napuruhan lang siya dun sa 125 million kasi yun talaga, pinuruhan siya ni sabi na Tambaloslos Romualdez. Sila, kasi pinauso ni Inday Takaw yung salitang Tambaloslos Siyempre, umuusok ang tenga ni Romualdez noon, pinuruhan siya sa 125 million. Na totoo naman na talagang nilustay niya. Winaldas niya yung 125 million. Yung confidential pa niya, 11 days. Na ang nagbigay naman sa kanya noon, si Marcos. Kaya nga, ang hinanakit din sa nasabi ni Panelo, kaya daw isa sa hinanakit ng mga Duterte dito kay Marcos, noon daw binabanatan si Inday Takaw, according kay Panelo to nung dinudurog na daw si Inday Takaw tungkol sa 125 million na winaldas naman talaga ni Inday Takaw. Di ba? Nung dinudurog na daw si Sara Duterte sa issue na yan, ito daw si Marcos Jr. ay tahimik lang. Kaya yan daw, masama daw talaga ang loob ng mga Duterte dyan kay Marcos. Samantalang, si Marcos Jr. ang nagbigay ng 125 million kay Inday Takaw. Kasi, nirequest ni Inday Takaw yun Kaya lang, nung nabuking, 11 days nga, ginamit. Booking. Nasira si Inday Takaw doon. And eventually, binugbog siya ng mga congressman, talagang dinurog siya, inalis po yung kanyang confidential fund sa DepEd. Tsaka I think pati yata sa pagiging vice president Pero sa DepEd, inalis yun. Kasi sinasabi ng mga congressman, maraming kailangan pagkagastusan na pera ng bayan, hindi dyan sa confidential fund niya. So yun, di ba? Noon, ang bumabanat kay Inday Takaw na sabi ng direkta na paswabe, ito mga congressman na alagad ni Martin Romualdez. Pero ngayon, iba na ang laro. Tama si Panelo doon. Magsang-ayon tayo kay Panelo. It's a new ball game. Mo excited si Panelo, It's a new ball game. Kasi wala na si Sara Duterte at pwede nang banatan si Sara. At ito ang pinakamatindi yan. Siyempre, ang mga kapanalig ni Marcos, sisilipin lahat ng ginawa ni Sara sa DepEd or as Vice President. Marami rin silang papasingawin na baho dyan. Yan ang sigurado dyan. Ito'y away ng trapo, salpukan ito. Now, yan yung isa sa mga nakikita natin. Marami tayong pag-uusapan dito, maniwala kayo. Marami pa tong anggulo. Ang sinasabi ko pa lang, yung immediate na mangyayari after ng resignation. Di ba? Kaya yung kanina, nag-speech si Sara Duterte. Di ba, nag-speech siya After niya mag-resign, may press con, nag-speech siya. Pero hindi na siya nagpa-interview sa media,
Sabay walkout si Sara Duterte, di ba? Nakangiting aso siya, no? Parang ang bait-bait ni Inday Takaw nun eh. O, ni Sara, parang ang bait-bait nung nag-i-speech na pinapaliwanag niya yung pagmamahal niya sa DepEd. Naks talaga. Yung kanyang mga pangarap sa guro at estudyante. Wow! At kahit hindi na daw siya DepEd Secretary, ipaglalaban niya pa rin ang edukasyon. Wow! Mga ganyang mga salita. Pero, hindi niya po sinabi sa speech niya bakit siya nag-resign. Eh di ba usually, pag nagre-resign, sinasabi ang dahilan. Kahit ka-plastic ka na, pwedeng sabihin na, I was sick, o di ba, I am sick, o ako ganito, o. Walang ka-ek-ekan eh, walang ka-plastikan. Talagang resign, walang dahilan. Eh ba't walang dahilan? Di ba? Eh di doon pa lang, makikita mo, sabog na. Ibig sabihin, walang dahilan, pwedeng, hindi naman niya masabing sinipa ako eh. O, ako ay nag-resign kasi sinipa na ako eh. O. Masakit yan sa mga Duterte. O, ganun din yung mga Marcos. Pag-resign, sabi nung Cheloy Garpil, yung sa Malacanang yon, pag-resign daw ni Sara Duterte, tinanggap daw ng Malacanang. O, tinanggap! At sabi ng Malacanang, salamat. O, di ba? Thank you sa yung mga nagawa, o di ba? Parang bye-bye, o di ba? Parang magsyota, di ba? Magjowa. O nung nag-break na, banatan na yan. Pero ang tingin ko dito, sa ngayon, ngiting aso si Sara Duterte. Pero knowing the Dutertes, babalik yan. O, di ba? Babalik yan at maghihiganti. O, sabi nga lintik lang ang walang ganti. O, di ba? Ganyan ang mga Duterte. Lintik lang ang walang ganti. Ang tanong, papayagan ba sila ng mga Marcos? Di ba? Ganun yan eh. Durog kung durog na yan. At tandaan natin ito ang magandang anggulo dito. Dahil wala na si Sara Duterte sa gabinete, yung huling alas ni Marcos, ICC. Yung ICC na sinasabing malapit na dumating ang warrant of arrest at sinasabi pwedeng second batch, third batch si Sara Duterte ay pwede ring ma-aresto dahil pwedeng makasama sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Di ba? Ang pangit nga naman tignan na bababaan ng warrant of arrest si Sara Duterte, bahagi siya ng gabinete. At alalahanin natin, may election sa 2025, may election sa 2028. At maliwanag na sa mga Marcos, hindi na sila Duterte talaga. Ang sinasabi nga ni Sara Duterte, yung ambisyon daw ni Romualdez na tambaloslos, sa imong ambisyon. Ayan na, nagka-ambisyon na. Na one ball ngayon si Sara Duterte. Alam niyo sa Madyong, naitapon. Naitapon ka ngayon, Sara. Ganyan lang ang buhay ng politika. Parang si Subiri, no? Akala niya okay pa siya. Olo pa sa atin, wala na rin siya sa kapangyarihan eh. Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. So, ang daming anggulo nito na pag-uusapan natin. Basic pa lang yung inaano natin dito. Pero definitely, one of these days, si Sara Duterte, babanat na yan sa administrasyon ni Marcos. Sunod-sunod na po yan. Yung kinikim-kim niya dati sa kanyang dibdib. Yung kinikim-kim ni Inday. Sasabog po yan. Maniwala kayo. Eto namang si Marcos, yung yan na, babanatan na si Sara sa China. Marami na po yan. Baka pati sa Pogo, iko-connecta na yan. Pogo, confidential fund. Di ba, may mga ghost employee pa sila Sara dyan. Sa Davao, mga issue nila, corruption. Naku po, madaming pasasabugin po dyan. Sabog kung sabog. Ito na lang Pogo, di ba? Sino ang huling tinira? Si Roque, na totoo naman. Talagang nahanapan ng butas kasi totoo. Yung Papa Balls ni Roque, sinasabing Papa Balls niya, yung kanyang dating executive assistant, nahulihan ng yung dokumento nun, naiwan sa Pogo. Di simpleng inilabas lang sa media yun eh. Di nayari si Roque ngayon, hindi niya may paliwanag. Kahit anong gawin niyang paligoy-ligoy. Nabuking si Butanding,
Paano niya ipapaliwanag? Kaya sabihin niyang, oh, may sakit sa puso siya. Bakit hindi doktor ang kasama niya sa ibang bansa? Bakit yung executive assistant niya na Mr. Macho Guapito, di ba? Oh, bahala ng ano diyan, tao humusga. Pero mahirap yan ipaliwanag. Ibig sabihin, durog si Roque doon. Oh, durog si Roque doon. Pero that information, kung isipin nyo ha, yung mga ganyang impormasyon, kung ang Marcos at Duterte magkaalyado pa yan, hindi yan palalabasin ng PAOK. Baka pagkakita ng dokumento na yun, sasabihin, tago nyo yan. Alyado natin yan si Roque. O kung si Roque ay bahagi ng administrasyon ni Marcos, halimbawa, na-appoint si Roque na dahil magkaibigan pa yung mga yan. Halimbawa, si Roque, parte ng gabinete, nakita, si Butanding, nandun yung kanyang Papa Balls, naiwan yung mga dokumento. Itatago yun. Itago niyo yan. Makakasira yan sa kay Roque o sa administrasyon. Ganun yun eh. Pero dahil bugbugan, ay tuloy-tuloy ang banat ni Marcos Jr., ni Roque kay Marcos Jr. Sasabihin ng mga addictus, magpa-drug test ka na, binanatan siya ngayon dyan. Nilabas yung dokumento, nahuli ngayon si Roque, di ba? Nabulgar. Paano nga nagbabanggaan? At totoo naman din kasi, di ba nakita nyo yung dynamics pag magkakampiyan at kung magkaawayan. Dahil kung magkakampiyan, lahat yan baka hindi natin malalaman. Pwedeng itatago ng administrasyon yan eh. In the same way, ganun yan kay Sara Duterte. Pwedeng marami silang hawak, hindi nila ibubulgar. Kasi si Sara Duterte nasa DepEd. Ngayon, nag-resign. Bulgaran yan. Si Sara Duterte din. Low battery. Please charge. Si Sara Duterte, lobat na pala itong aking speaker. Si Sara Duterte din, merong alam na baho sa loob, pwede niyang ibulgar ngayon yun, di ba? Bakit hindi naman niya hindi ibubulgar? Pagkakataon niya na, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.